Umatay na. Ano, sa mga taga-Pandi, kung wala kayong makuhanan nito, dito kay Tita Tessie. Ayun, sa may Bunsuran High School. Diyos ko naman, kalokohan din nyo alam. Kasi yan, snappy. Dito kami kumukuha, ganyan. Yan, mga kulang-kulang namin. Tapos, may pamasko sa akin. It's better late than never. Yan tawag dyan. It's better late than never. Ayan guys, PMFTC coming. Ayan ang ating order. Ito ang ating natira. Siyempre, halo yan, hindi kay PMFTC lahat. Ito yung Malboro, dalawa na. Order ka nung kahit 10. Ayan. Ayan guys, almost 47,000. Yan lang yun guys May papri pa sa akin retail and incentive na isang Rimsey PMFTC. No? Tapos sa kabila sa ayan, imagine that. Ay. Wow, pagpula ko. Guys, tura ko. Hello guys, mamimili kami tapos bibili muna kami watermelon bago kami mamili. Tura ng mami. Ito na ang total. Ito lang. Ito. Meron pa ba? Ayun pa pala Ayun. Yan. Diba? Meron pa sa likod? Wala na. Ayan po, dito tayo mamimili. Ayan po yung Save More ng Santa Maria sa likod. Dito lang po iyan. Ha? Ayan, sinabi ko na. Paulit-ulit. Sa likod ng Save More Santa Maria, bumibili si Mami Park ng Ayan. Okay. Worth 20K. Higit pa, no? Kasi may pinasingit ako. Mga 20, kulang-kulang 21, ganun. Andito na tayo. Ayan, sinundo na rin natin si Kiat. Ayan, pulo na naman yung namin. Pagod guys. Ayan guys, so order na rin tayo ng mga kailangan natin kay Ate Lourdes, pero ito mga laruan to. Si Ate Lourdes malapit lang din to sa may laruan kanina, mga toys natin. Ayan, andun pa. Tapos yan, mapupuno yan ulit kasi umorder na rin tayo sa EKC ng ating mga stocks. Kahon-kahon yan, tsaka bundle-bundle. No, so far yan yung laman ng tindahan. Pupuno tayo. Ito nyo naman guys, kamusta naman dyan? Ayan, diba? Ito, bigas, okay po tayo. Ito nyo naman ito guys, Kamusta naman? Magdi-display na kami. Magdi-display na kami. Kilig na kilig. Ayan. Uy, sikat na yan. Dumating kanina yung Marby guys. Konti lang kinuha namin. Kasi may PMFTC nga. Sama sa EKC din yung mga sako-sako na pina-order natin ng mga Happy Pants. And then, Nestle Monday dadating. No? So, ganun lang ang buhay dito. Nilagay na natin yung mga PMFTC natin dito. So, Tuesday naman ang dadating 14M. So, ganun lang ang life. No? Ayan, yung mga stock natin tira. Dinagdagan lang natin ngayon. No? Ayan. G, umorder ako ng HBW. Meron pa pala. Ito, na marker. Ayan. Ito guys yung dinner namin. Actually guys, madalas kaming maganito. Sa isang linggo, 3 to 4 times a week na nagaganyan kami. Tapos yan. Ganyan. Ang aming pagkain. Ayan guys, hindi ko na picture ay kuhanan guys sa harap. Ayan. Naka-display na yung mga natin. So, nilagay natin yung iba dun sa baba, yung iba dun sa baba. And, andito sa likod yung iba. Ayan. Okay. So, madadagdagan na yung dilata natin bukas. Tapos, yun yung ating sofa na. Ganyan. Okay. Ganyan lang ang ating buhay. Hi guys, Mami Park is here. Namiss nyo ba ang Mami? Namiss ko kayo. No? Alam nyo guys, last night, I was about to vlog. Nakailang shoot na ako. Hindi ko alam kung ano topic ko. Kasi nga, gano'n naman ang Mami. Pag wala akong maisip talaga, hindi ko talaga makayang mag-vlog. Hindi ko talaga itutuloy. Kahit iisipin ko pa na magkaka-revenue ako, hindi ko talaga kaya. Tanong nyo kay Angie. Minsan meron na ako nasabi, cancel ko pa. Lipstick na tayo, putla ako naman. Ayan, kamusta kayo? Shoutout nga pala kay Sir Pablo. Nag-PM siya sa akin kanina, nangamusta siya. Tapos sabi nga niya, kasi dati pa natin subscriber si Sir Pablo. Hello Sir Pablo. He used to attend also in my YouTube live kapag ka nagkakanta ako, pag nagmumusik daan before. Nagre-request pa yan. So siya po yung kanina, sorry. Yung kanina, yung nangamusta po siya kanina, siya po yung nanghingi sa atin ng advice na meron silang property na nabili na bahay at lupa sa isang subdivision. And nag-iisip siya kung paano ang gagawin niya sa kanyang kung sakali magtitindahan siya doon. Binigyan po natin ng advice yan. At kung sa puhunan naman ay meron, no? Walang problema doon kahit pa paano. But the feasibility is ano ba? Kamusta na ba? No? Pero bago natin ituloy ang ating topic for today's video, bukod sa na-update ko kayo dyan, no? Nagpupuno tayo ng ating paninda. Dahil kagandahan ngayon ay abente na bukas, no, sahod. Itong mga nagdaan ay pecha de peligro. So magandang mamimili sa bago magsahuran, no? Maganda nagpupuno ng tindahan. Pero syempre maganda 'yung araw-araw puno, 'di ba? Dumadating naman talaga sa times na nakakalbo ang tindahan, no? At hindi ka pa makalabas, hindi ka pa makapamili kasi also yung priority kung ano ang dapat mauna nating isettle. Ganun talaga sa pagtitindahan. Hindi porket paminsan-minsan nakakalbo
eh parang ano na. So, yon. Let's shout out. Doon po ako mag-shout out sa ating last video na ang 100k ay wala nang mararating, no? Wala nang nararating para maging wholesaler. Okay. So, it has already 2,000 over na views at may 24 na comments. So, user EX9UU7UG2 times. Sabi niya, salamat madam sa bagong kaalaman. Muli, mahabang video pero punong-puno ng kaalaman. Nakakauliw manood at makinig. Ayun. Kasi dati naaano siya dahil pag mahabang video. Ngayon, na-enjoy na niya. So, thank you sir. Ayan, Michelle Vasquez 5073. Mahaba ang video ni Mami Park pero quality. Aabangan mo talaga dahil marami kang matututunan. Palagi akong nag-check kung may bago ng upload at ina-apply ko talaga kung pwede ko naman magawa sa aking tindahan. Bago tayo magpatuloy, hindi ko na mahanap yung comment. Meron pong nag-comment tayo na subscriber viewers na dumadating daw talaga sa point na napapanaginipan pa niya ako. At nangangarap siya na ako ay makita niya at makarating siya dito sa aking tindahan. No? Hindi ko na mahanap talaga yung yung comment niya. Tuwan-tuwa naman ako, touch na touch ako, grabe. Napapanaginipan pa ako. Okay lang. Kalma lang kayo diyan, no? Dito lang ang mami. At yung iba talaga pag hindi ako nakapag-upload, namimiss ako. Marami pong salamat, no? Alam niyo po, isang napakagandang isang lakas loob, no, na i-comment niyo yon na kasi hindi nga laging merong nagsasabi sa akin, na-overwhelmed lang ako dahil hindi naman parating sa akin ay may nagpupuri, no, nakaka-overwhelm lang. So maraming salamat po. Although marami, I mean, yung mga hindi ko akalain, no, dahil syempre meron na tayong mga regular viewers and followers and subscribers. So shout out to yun nga, galing kay Michelle Vasquez yung sabi niya, mahaba ang video ni Mami Park pero quality, no? So, Rhea May de la Cruz 4442. Hi po, new to your channel. Nag-offer pa rin po ba kayo ng Maya or GCash? Paano po ang process sa tax and recording? Books na new to business TYI para mapansin. Hindi na po ako kasi po nasira po ang cellphone ko at hindi ko na rin po magamit ang aking Maya account. Hindi na po ako Tsaka kasi nga, natatalo na rin siya naman ni GCash, kaya hindi na rin ako nag-carry. And nung nandito na kasi ako, sobrang busy. Imagine guys, pati paglo-load, hindi ko na naman din nakaka-read. Ganun katindi. Hindi naman ako, compare naman sa iba, hindi naman ako napakalakas, no? Pero pag aanuhin mo naman, sa part namin, busy talaga. Malu Aguirre 5825. Hi Mami Park. Comment lang ang 100k tapos wholesale at mini grocery pa. Napakaliit po. Pang sari-sari store lang po yan nowadays sa mahal ng bilihin. Kung kumpleto talaga ang target mo, kulang pa nga yan. Based on my experience po yan. Even po ako kulang pa rin. Ang dami ko pa rin kulang at hindi laging kumpleto. Hindi rin lagi akong meron. Imagine that. Although ina-advise ko yan sa inyo. Pero there are circumstances kasi na halimbawa hindi pa ako makakalabas. Ganyan. I need to settle pa sa mga priority ko ng mga bayarin. So kaya ganoon. Sa isang buwan, magkano ang umiikot na purchasing power ng Mami Park? Last December, naka 700 plus ako yata. Oo, na purchases. Almost 700. And, so, may times naman na over 600. Ganyan. So, isipin nyo po yun. Plus pa yung laman niya. No? Halimbawa, ito yung laman ng tindahan ko, tapos, papalo na naman ang susunod na buwan. So, pag pinagsama mo yon, nasa 1 million. Retail pa lang ako. Nag-wholesale ako in my set price. So, paano pa yung magsisimula nga sa 100 lang talaga. So, talagang totoo. Wala na talagang mararating, no? Winnie Salgado, si Ma'am Winnie 07. Salamat sa information, Mami Park. Kailangan ko pa pala ng additional puhunan. Eto, focus tayo din dito, no? Mag-advise tayo. Shout out sa mga OFW na talagang desidido na kayo na sari-sari store ang papasukin nyo. Total naman, mainam na rin, tatapatin ko talaga kayo. At talagang mabuti na lang na-advise ko sa inyo before pa, na kapag ka nag-start up kayo and you want to stay for good here in the Philippines, at gusto nyo talagang sari-sari store ang inyong sasabaking negosyo, mapalad doon sa mga, ang location talaga nila ay maganda. Bakit? Kasi unang-una, handun na target market, kung maganda ang feasibility. Pangalawa, ay kung hindi kayo umuupa. Kasi po, ano po ang advice lagi ng Mami Park? Kapag po kayo ay sasabak sa pagsasari-sari store, siguraduhin nyo po na meron kayong bukod na budget para sa negosyo. At mag-alat po kayo ng at least backup na personal nyong gastos sa habang nagta-trial and error method ang tindahan. Nang sa ganon,
hindi nyo magalaw ang para sa negosyo at makapagpakitang gilas muna siya. So, this would be a very, another challenge or another, hindi ko man pwedeng sabihin burden kasi we're looking forward nga to be, to be kasari, di ba? Parang ganun yung magiging nyo, no? But, let's face the truth and let's accept the truth, no? Real talk, reality talaga, na pera ang labanan para tumagal ka sa larangan ng paghahanap buhay ng sari-sari store. And I think, kahit sa iba ding klase ng hanap buhay, mas mahirap lalo sa mga merong niche ang hanap buhay. Halimbawa, mga bike parts, no? Yung mga bike, no? Halimbawa, ganon. Or motor parts. Hindi naman, although, necessity ang sasakyan ng motor, pero ibig sabihin, i-compare mo ang, ang style na negosyo ng ganyan. So, syempre, hindi naman laging, kung i-compare mo sa sari-sari store, talagang maya-maya may bibili. Pero sa mga ganyan na klase ng shop, hindi basta-basta. Kung hindi mo sasaluhan pa ng ibang, halimbawa, kung hindi mo lalagyan ng talyer sa harap, no? Hindi mo lalagyan ng additional services, baka matulog ang mga items. So, talagang ang paghahanap buhay ay isa talagang hamon. So, just saying and just telling you the truth. Okay, so kaya mga ka-OFW, na ako'y feeling OFW, no? Ka-OFW. Yun ang totoo. Magsipag, magtipid. Huwag ibuhos lahat ng pagpapadala sa pamilya. Magtira kayo, magtabi kayo. Nang pag-uwi nyo, if you are staying for good at sasabakin nyo na ang pagsasari-sari store, I'm telling you right now, kapital lang kailangan nyo. At ang galing sa paghawak ng inyong pera. Ang galing nyo sa pagbabudget at kung paano kayo mag-budget allocation. Lagi ko lahat yan tinuturo sa inyo. Hindi ako nagkulang ng mga paalala, no? At laging tutok ko ay para sa mga OFW. Kaya sana tumimo sa inyo, no? Kasi I'm concerned. Ayokong darating kayo dun sa puntong ex-OFW kayo, tapos dumating kayo sa punto, naghanap buhay kayo, nalugi kayo, hanggang sa hindi naman na kayo makakabalik ng abroad, and then mamamasukan kayo, no? Napakahirap. Paghandaan nyo. Okay? So, Betalia 2990. Alam mo, Mami Park, every time I feel burnout sa pagtitinda, pagod na kasi ako, ikaw lang nakakatanggal ng pagod ko. Mapanood ko ang video mo. O, di ba? Tara, yan. Salamat po. Jovelyn Conehar, 5483. Sigarilyo pa lang, Mami Park, kulang pa ang 100K kung wholesale. Yes. Kanina lang, magkano bumaba sa akin sa PMFTC? Almost 47,000. Yung binayaran ko, 36,000. Ano lang yon, first cut off lang yon, 'di ba? So, talagang pera pa yung kay 14M. Kay 14M, sa isang buwan tayo diyan, nakaka-around almost 50,000 sa isang buwan. No? So, sa sigarilyo pa lang nasa 100 plus na talaga ang umiikot sa akin na na budget diyan. Using the consignment. Okay? Ayan. Mama Neng's Vlog 8587. Napakaliit talaga ng 100K sa wholesaler sa akin nga dito. Sa sigarilyo pa lang, more than 200K na, bukod pa sa ibang paninda. Pero mas priority pa rin ang retail kasi di pa kaya ang wholesale. Meron kaming pa-wholesale pero selected items lang. O, imagine that. Kay Mama Neng's Vlog, di ba? So, napakalaki talaga. Sigarilyo pa lang. Leonida Kitara -IJ6AP. Hello, Mami Park. Watching from Surigao City. Teresita Baron 4944, ang galing, ikaw na, Mami Park. Thank you po. Always watching, sabi niya. Ang dami mo ng paninda. Ricky Anuevo, totoo na yung 100K is kulang na puhunan sa ngayon. Alam kong agree sa akin si Sir Ricky Anuevo kasi ang wife niya ay nagre-range to 50,000, more than 50,000 a day ang sales. So, magkano pa? Imagine niyo yun, mas magkano puhunan nun, di ba? So, ibig sabihin, mas malaki ang nilabas nun. Mas malaki ang inventory nun. Diba? Ayan. Angeline Balmores, 5461. Always watching Mami Park. Nakaabang ako palagi. Minsan nabibitin ako kapag nag-check ako, wala pa kayong upload. Kapag gabi ako naman mag-check, minsan nakatulugan ko na dahil sa pagod. Kaya ulitin ko ulit ng umaga. Minsan, Mami Park, napapanaginipan pa kita. Ayan, si Angel Balmores pala yun. Ayun pala. Si Angel Balmores pala yun. Yung napapanaginipan pa daw. Na ma-meet na kita. Nakaloka, natawa ako. Ayan. Mami Park, always watching. Daming natututunan sa vlog mo. May small sari-sari store din ako. From Laura Labajo 9779. Nakakaloka tong si Angeline Balmores, no?
Napapanaginipan pa, Mami. Eleanor Rosero, 3626. Tama sinasabi mo, Mami Park. Kulang siya na puhunan para sa wholesale. Pero pwede niya umpisahan sa 100k puhunan para sa sari-sari store at mababa lang ang percentage na ipapatong sa bawat items. More vlogs, Mami Park. Thank you po. Diba? Salamat din po, Ma'am Eleanor. User-BK3DT5UI9J. Hello, Mami Park. Matagal na po akong silent viewer ng inyong mga vlogs. Lagi akong nanonood. Dami kong natututunan sa mga advices mo. 6 months pa lang ang aking mini store at tama ka. Di sapat ang 100k na puhunan kasi ako nag-start sa 125 na puhunan. Ang dami pang kulang na items na hinahanap ng mga customer. Lagi akong nag-a-add ng puhunan at sa ngayon ay nasa 265k na ang aking inventory stocks. Pero di pa din sapat para sa wholesaler. Kaya retailer pa din ako. Pero hopefully, in the future, wish ko na maging wholesaler ako at dito sa barangay namin. Good luck po sa ating lahat, mga kasari. Maria Concepcion, Abueva 9520. Hello, Mami Park. Magkano kaya ang puhunan sa isang sari-sari store na kumpleto kasama na ang bigas, alak, sigarilyo? Kasi by next year, plano naming mag-start ng sari-sari store. Yung mga anak ko, sila ang magbibigay sa akin ng puhunan. Sana all may magbibigay. Kaya nga matagal ko na itong pinaplano. Dito sa lugar namin, may 2 sari-sari store. Dati pa, maliit pang mga anak ko ay may tindahan ako. Pero nahinto yon. Maraming salamat po, ma'am. So, hindi na natin tatanungin kung what is the reason bakit nahinto. No? Sa buhay talaga natin, may mga circumstances, may mga instances na we have to stop our business because we have to focus on our personal life. And hindi na natin inaanahin. But to tell you frankly, ma'am, when you say kumpleto, there is no definite amount na pwede mong paghandaan. Kasi yan po ay depende sa kung gaano karami ang sisimulan mo. Pwedeng kumpleto pero tigko konti. Pwedeng kumpleto, medyo marami-rami. So, I would say 50,000 to 100,000 can do. At kung may pwesto ka na, ayusin mo na lang, malaking bagay. No? Simulan sa katamaan lang. Kasi pera yan eh. Once na naglabas ka, this is it, pansit. Hindi ka na po pwedeng basta aatras. Kasi maglalabas ka ng pera. Napakahirap kitain ng pera ngayon. So, kaya ingat. Kung maging doble ingat. No? Ayan. So, yun lang po ang masasabi ko, ma'am. Kasi nga, there's no definite talaga. There's no prerequisite when it comes to start up your business. Kasi ikaw naman ang makakaalam yan kapag ka dumating dun sa point na meron ka nang nakaalat na puhunan na ibibigay sa'yo ng mga anak mo at pagkakasyahin mo yun. Paano mo babudgetin? And syempre, hindi mo naman po pwedeng sasabihin na kumpleto. Alam nyo, hindi ba kayo maniniwala? Wala namang kumpletong tindahan sa totoo lang. Kahit mga SM, malalaking wala, may mga items sa kanila na magiging in demand sa lugar mo na wala sila. No? So sa tulad ko, si Snappy napaka-saleable, pero wala si Direct Way, yung binibilhan kong malaking supermarket. Wala si Pure Gold niya. Diba? Sa inyo, malakas ang mga Max Glow na dishwashing, pero hindi yan nagkikerry si Pure Gold. Nasa palengke yan. Diba? So kung baga ba ang ano ko dyan is nasa sa iyo kung paano mo babudgetin. At wala talagang grocery or store na pwedeng sabihin kumpleto. Siguro po, lalo sa gato variety, siguro pwede kong sabihin, halimbawa, nagtitinda ka ng piyesa ng sasakyan. Actually, kahit piyesa ng sasakyan, hindi rin kumpleto eh. Kasi sa dami ng lumalabas ng mga model at tatak. Diba? So, wala talagang masalitang makukumpleto. Kumpleto ka sa basic, yes, pero sa brand, hindi siguro. No? Sa brand at saka sa klase. No? Halimbawa, may isa kang flavor ng chichirya, napakarami palang flavor nun, hindi mo makukumpleto. No? Makikerry mo lang siguro mga dalawang flavor. Kasi, alam niyo po kung bakit hindi makukumpleto? Yung iba naman po kasi, hindi naman po iyon ang demand ng tao. So, bakit kukumpletuhin mo? So, kaya kailangan yung trial and error kasi doon magaganap yung para malaman mo kung anong gusto ng nasasakupan mo. And that's when you provide. Kaya nga laging naghahanap ng madalas na 2 tao pataas na customer, 2, 3 pataas na customer, naghahanap ng specific na items, i-provide mo na, pero paunti-unti lang. Yun ang lagi nating advice, di ba? So, ganun po. Okay? So, hindi po nasasabi din na kahit meron tayong sigarilyo, alak, bigas, kumpleto na tayo. Dito nga, hindi kayo maniniwala, may naghahanap ng pako rito, may naghahanap ng alambre dito. Di ba, marami din hinahanap ng mga bagay na wala tayo? At mga personal, ang dami. Isipin nyo po ha, ang pinaka-prayo ng tindahan na to ay bigas, mantika, alak, condiments, sigarilyo, candies, pero may maghahanap ng
may maghahanap ng clip, may tinda kang basic accessories, pero mas may hinahanap pa. Maghahanap ng hairnet, maghahanap ng stocking, maghahanap ng sintas, maghahanap ng kung ano-ano. Grabe. So, hindi makukumpleto talaga. Ha? Charger pa. Charger, may naghahanap guys. Kasi dati tininda ko yung mga charger ko dito eh. Yung mga ano. May naghahanap ng charger, may naghahanap ng SIM, may naghahanap ng... Lahat, hinahanap. No? So, talagang hindi mo masasabing makukumpleto. But at least the basic needs na talagang super fast moving. Yun ang importante na meron ka. Basic. Condiments na pang araw-araw, pang gisa, alak, sigarilyo, no? So, hindi mo naman pwedeng sabihin ko kumpletuhin mo sa klase ng sigarilyo na nasa market ngayon. Kasi, maaaring ang Winston dito mabili, ang Mighty dito mabili, sa ibang barangay, sa ibang lugar, hindi mabili. So, hindi ka po pwedeng basta-basta. Magtinda ka ng fast moving and then magre-request yung mga yan. Ganun po, Ma'am Maria Concepcion. Siguro, you know what I mean. Kasi, total naman, nanggaling naman po din kayo. May experience po kayo. May past experience sa pagsasari-sari store. However lang talaga, iba na ang approach sa makabagong panahon ng paghahanap buhay. Kasi sa taas ng bilihin, ibang diskarte na ang approach when it comes sa mga pumapasok ngayon sa pagninegosyo. Tulad ko, iba noon ng panahon ko ng 90s. Iba ang approach ng mga sari-sari store compare sa ngayon, no? Ibang-iba talaga. So, nasasabi ko talaga na kahit ang dami ng naglalabas ng produkto at karamihan naman ay accessible, masasabi ko talaga na mas mahirap ang maging sari-sari store owner sa panahon ngayon compare noon. Sa totoo lang. Ellen Pilar, hi Mommy Park, always watching, God bless you. Love you po. Love you too, love you all. Jubilin Bagayo, 9077. Thanks sa advice, Mommy. So, Ma'am Jubilin, matagal na rin namin aka-friendship, no? Grace Alcantara 1777. Hi ma'am, I'm planning to do a business. Maybe around end this year. Mini grocery. Kindly give me some items na fast moving. 300k po ba? Okay na bang capital? Thank you. Ayan. I'll go for the bigas, alak, sigarilyo, candies, kape, shampoo, sabon. Basic needs. No? Lahat ng basic needs. Mag-provide ka. Pero wag ka munang titira ng sobrang mga malalaki, sobrang matataas ang grams, ganyan. Kasi, ayun pa unti-unti lang. Kasi nga, aaralin pa natin kung ano ang demand sa area nyo. Okay? Ayan. 300 for mini grocery or store is, magandang simula. No? Kayo nga, ang galing nga. Meron kayo agad nakalaan. Ako, mas mahirap pinagdaanan ko. Kasi talagang dumaan ako sa gano'n, no? Hanggang pataas. Pinagdaanan ko talaga yung trial and error, yung pagtsatsaga, pagtitipid. Talagang pawisan lahat. Hirap, pagod, puyat, no? Hindi ako tumataba dahil sa hirap ng inaabot. Kaganyan ako, ganyan yung sa sobrang hirap ng inaabot ko. Tapos isasamahan pa na yung personal na buhay na pag-aayos ng settle mo yung sarili mo sa bagong tirahan. May mga anak ka pa, wala kang asawang kasama, walang kapartner na kasama, all by yourself, no? Napakahirap talaga. But mas masarap naman ang prutas ng pinaghirapan, ano? Beliana Santos, gandang morning po. Rodang 23, above 100k capital ko, Mami Pat. At agree ako na di talaga kasya ang pang wholesale. Ang mahal ng bilihin at panay padagdag ko para sa makumpleto ang hinahanap ng clients ko. O, diba? Thank you naman, nag-agree kayong lahat. Remedios Pante 6967. Ako nga gusto ko mga 1 hour, Mami Pat, habang nag-i-snack after magtinda everyday. Nabangan ko ang videos nyo ngayon, 2:40 AM na watching your videos. Thank you. Ayan. So, punta na tayo doon kay Kuya Pablo. Ayan, so si Kuya Pablo, nangamusta nga sa akin kanina. So sabi nga niya, hindi niya masimulan yung kanyang dahil nag-uusap daw sila ng wife niya. Kasi nga, when dumating din sila sa pag-feasibility studies, when it comes to target market, kaunti lang. So, parang hindi pumasa sa kanyang pag-aaral din na para lagyan ng tindahan. Ang sabi kasi ng wife niya, malapit daw sa court. And sabi naman daw niya sa kanyang wife, hindi naman laging may tao sa court, di naman laging may laro. Which is true, seasonal lang yon. Okay? So, at kahit naman meron, hindi yun mag-i-stick na bibili sa iyo talaga ng as in, no? Yung talagang, yung as in talagang magiging sales mo talaga, babagsak ang kakagad ng 5,000. Doon lang galing sa court na malapit sa kanila. So, ang sabi ko sa kanya, kung magtitindahan ka, at nagpupundar ka ng property or pagka subdivision, doon ka kukuha ng unit sa mga taong ang kanilang sinasahod ay mga minimum wage earner. Bakit po ba? Bakit Mami Pat, magandang magtindahan sa isang subdivision na minimum wage earner ang mga tao roon? No? So, ibig sabihin, pagka medyo exclusive, parang medyo tagilid ka pa na magtitindahan doon. Kasi unang-una, baka hindi pinapayagan ng asosasyon. Pangalawa, syempre, mga konyo mga tao, dahil exclusive,
Mamimili yan sa SM, sa SNR, sa kung saan-saan na malalaking supermarket, mag-i-stock yan, no? Hindi yan yung tipong tatakbo sa inyo na pagkagising sa umaga, tatakbo sa inyo, nakapantulog at bibili ng magic sarap, bibili ng toyo, suka, hindi ganon. Kung nagyoyosi man at kahit mayaman, hindi yan tipong tatakbo sa inyo para bumili ng isang pirasong yosi. Alam nyo ba yung ganon? No? Now, kung ikaw ang magiging isang parang grocery na nag-iisa sa, parang exclusive ka ding grocery sa isang subdivision na exclusive, baka pwede pa. Tapos ang style niya parang parang Junior Pure Gold or kaya na may Alpha Mart ang dating ng concept ng physical store. Baka, pero yung sasabihin mo magsasari-sari store ka, I don't think so. But, kapag ka doon ka sa mga subdivision na ang mga nakatira doon ay mga minimum wage earner, yan ang maganda. Alam niyo po kung bakit. Kasi they are the people or the household na sapat lang ang kanilang kailangan, sapat lang ang kanilang kinikita, and they are not capable na mag-stock ng talagang literal na katulad ng mga yayamanin, ng mga upper class level ang buhay, no? So wala akong pinapatamaan na dito pagbabrag ha. Kasi ako din ay kung aanuhin ko, minimum wage earner din ako. But the point here is yun kasi yung talagang target market ni Sari-Sari Store. Yun talaga ang kanilang, ang Sari-Sari Store talaga, ang target na mga mga customer niyan ay yung mga minimum wage earner at yung mga below minimum. Kasi sila lang yung mga taong bibili ng patingi-tingi. Bibili ng mga paunti-unti. Okay? At syempre, yung lifestyle ng mga simpleng tao lang, no, mga middle class to lower middle class, ganyan, ay hindi na malayo ang ating lifestyle o parang kultura compare sa mga upper class level ng buhay, no, at sa mga konyo, sa mga elite, malayo. So kaya pag tatarget kayo ng lugar, talagang at kung subdivision para may target market agad doon sa mga minimum wage earner at papwesto kayo sa mga bukana, yung pinaka-heart ng subdivision. Yun ang maganda to. So, i-add ko din, kasi isa din sa napag-usapan namin na sinabi ko kay Kuya Pablo, na sabi ko, sa feasibility kasi, dapat from north, east to west and south, 50 to 150 na target market na literal na bibili sa isang sari-sari store. Yon ang dapat na target market. No? 50 to 150 packs, ika nga, or heads, or household. Hanggat maaari, household. No? But, to give a chance and probable sa isang negosyong gustong magsimula ng ganon, at least 50 heads to 150 heads from north, east, south to west nang mula sa puwesto mo. Pero syempre, hindi lang yun, kundi dapat at least 150 to 200 meters away from east, west, south mula sa tindahan na babalakin mo. Okay? Ang magiging target market mo. Kasi iyon yung within the area mo na magiging target market. No? So 150 to 200 meters ang mga tao na nasa paligid mula sa pinakasentro mo na ikaw na mismong may tindahan, yon ang kailangang masakop mo. At kailangan yung masasakop mo na yan ay dapat marami. 50 to 150 heads. And actually, he agreed to me kasi yan din yung sinabi niya sa kanyang wife. So, lagi nyo tatandaan yan, kasama sa feasibility studies nyo yan, kapag sa location aaralin nyo, if it's good to do a business, lalo na ang sari-sari store. Kasi ang konsepto nga ng sari-sari store ay retail. So, ibig sabihin, yung mga tao natatangkilik sa retail price, nung bibili ng retail, yon hanggat maaari ang matarget mo, dahil yun ang konsepto ng sari-sari store. So, yun lang yung kagandahan na nangyari sa akin. Nasabi ko nga sa inyo, kahit yung may-ari nagtataka, na walang mga nag-succeed bago ako, yung mga bagong nag-upa dito sa specific na 2 unit na to, na bago ako, ay bakit sila hindi nila naiayos samantalang ang ganda ng market. Pero nung nakapwesto ko dito, napalago ko, nabuhay yung bandang dito sa lugar na to, at ang nangyari pa ay naging parang naging siya ang sentro. No? Dito po meron pong mga establishment dito na isang straight na talagang merong mga paupahan. Parang dapat supposedly yun ang talipapa ng mismong Willoben. May isa walang umuupa. Bakit? Hindi yun ang puntahan ng tao eh. Dito ang puntahan ng tao. Nandito butika, nandito ang dental, nandito ang mga bilihan ng mga gulay, bilihan ng manok, bilihan ng karne, nandito bilihan ng isda. Tapos nandito na grocery. May mga kakompetensya man tayo, naging sentro siya. Yon. Papansin niyo guys, sa totoo lang, kahit mga taga Lumina, pumupunta pa dito para bumili. Kasi walang ganito sa Lumina.
namin dito sa Pande, Lumina Pande. Walang ganitong style ng kalakalan, no? So, yon. So, sabi ko nga, balik tayo kay Sir, kay Kuya Pablo, ganun ang gawin niya. Meron siyang mga properties na mga farms, no, na hindi pa ganun bastang talagang develop or talagang natutuunan niya ng pansin. Kasi, mas malaki ang hinihinging mas malaki ang hinihinging kapital noon, no? Kasi kung farm, syempre pagtatanim, agriculture, or kaya ay livestock, di ba? Poultry, yan ang mga pwedeng gawin diyan. But, hindi katulad kasi ng kung ganitong tindahan, talagang active income to, no? Active business. Ibig sabihin, maya-maya may bibili, maya-maya may transactions. So, iba, no? So, kaya hindi niya tinuloy, meaning to say, kasi nga, yung feasibility hindi pumasa. Ayon na rin dun sa mga nakikita niyang Kaya nga, parehas nga kami ng sabi nga niya, yan din po yung naiisip ko, Mami Park, na sinabi ko sa wife ko. So, kaya hindi niya na lang tinuloy. So, sa puhunan naman kasi medyo hindi problema, pero sabi ko nga sa inyo, kahit gaano karami ang inyong ang puhunan, kung wala rin kayo sa tamang lugar, walang mangyayari, no? Ganun lang yun, parang pag-ibig lang yan. Pag wala kayo sa tamang tao, malabong tumagal in a long term, diba? Ganun lang kasimple. May hugot. Ayan. So, for now, yan po muna ang akin talagang nangamusta lang ako kasi baka akala nyo na paano na ako. Ang tagal ko na rin hindi nag-video. Kasi nga, pag wala naman kayong bastang tanong na hindi talaga natin mabibigyan ng malalim na talakayan, parang nonsense. Sayang ang inyong panonood. Siyempre, iniisip ko din ang inyong time. Ayoko nung pucho-pucho lang na no? Sa natin kasi, focus pa rin tayo sa learnings. So, pagtapos din po ng vlog ko na to, ay mag-vlog po ako ng taxing. Kaya po kung mapapansin nyo mamaya, na magkasunod ang magiging upload ko. Kasi naman po, ang susunod ko pong topic ay para doon sa mga nagtatanong sa akin ng mga tax viewers natin. So, I'm encouraging you guys to watch also ng mga tax topic na dadating sa punto na kayo din, magkakaroon din ng ganyang pagkakataon na you need to comply with the requirements of legalization of your business, at least may background na kayo. May background knowledge na kayo. Alam nyo, simple-simple lang yung mga binablog ng mami sa taxing, pero napakalaking bagay niyan. Napakalaki ng naitipid ng napakaraming viewers sa totoo lang. Kaya, isa yan sa paglilingkod ko sa inyo, no? So, kaya ayoko yung mga bashers sasabihin, kumikita kami. Mas malaki po ang kinabig ng mga viewers na mga nakatipid sa pagtataxing dahil sa mga natutunan nila mula sa akin. Yun naman ay proud kong sasabihin dahil hindi na nila kailangan pa na basta-basta mag-hire, no? Hindi na sila mahihirapan. So, ibig sabihin tayo dito in social media, give and take. You take the lesson from me, you take the advices from me, and vice versa. I gain revenue, I gain views, I gain revenue, kahit hindi sapat, walang problema yon, no? So, good vibes lang, ika nga. So, God bless sa mga magiging kasari sa taon ng 2024. Forecast po sa ating economy. Ginagawa ng paraan ng ating bansang Pilipinas na mga assign sa ating economic status na mabawasan ang inflation for the next 2 years until 2025, no? Na mapababa nila. So, sana ay ito na ang magiging magandang simula na pumasok sa paghahanap buhay. Still and again, capitalism pa rin ang gumagana sa ating bansa. And for the last good news, sabi ni Ate Lourdes, bumaba na daw ang asukal. Kaya i-out lang natin yung konting stocks natin dito sa ating old stocks. Malalaman ko kung magkano na ang bagong presyo ng asukal ngayon. No? Para naman pag nagbaba, edi magbaba din tayo, di ba? Para masaya. Ayan. So this is Mami Park and this is Team Fighting. Bye!